Magandang araw at kamusta po kayo lahat mga kababayan? Sana po ay ligtas po kayo, sang sulok man po kayo ng mundo naroon. At pag-uusapan po natin itong pagpapakalat po ng kasinungalingan itong si Claire Castro at paggawa po ng intriga laban po kay Vice President Sara. And of course, kung ano-ano pang pagbibintang, no, para makakuha lamang ng simpatya ng kanyang mga taga-suporta mga kababayan natin. And syempre, ano ba yung aasahan po natin sa isang tagapagsalita ng palasyo na panay negatibo at kasinungalingan ang pinapakalat against kay Vice President Sara. Ang gusto nila is labanan ang fake news. Pero tingnan nyo itong vlog na ito. Sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan, VP Sara, inayawan at nireklamo sa Australia. Siyempre, lagay ng question mark para hindi medyo ma-effect, diba? Pero grabe po yung laman ng kanyang mga vlog, mga kababayan natin. No? So, nahalata tuloy natin na mukhang dubli-dubli po yung nakukulimbat ni Claire Castro. Mukhang paldo-paldo po siya, no, sa kanyang pagsasalita sa palasyo at the same time sa kanyang pagpa-vlog. Ngayon, ang sabi niya, mga kababayan, inayawan daw si VP Sara, may reklamo sa Australia. Pero tingnan niyo po kung gaano karaming tao. At habang ginagawa natin ang vlog na ito, kasalukuyang nagsasalita po si Vice President Sara, no, sa libo-libong mga Pilipino na dumalo at nananawagan na bring him home, no, iuwi si Tatay Digong, mga kababayan, and nakipag-meeting si Inday Sara, no, sa lahat ng mga leaders ng iba't ibang community, ng leaders ng OFW community sa Australia, mga kababayan natin, ano? Sabihin mo inayawan. So, talagang basta't makagawa lang po ng intriga itong si Claire Castro. Siyempre, saan po ba ito magmana? Doon sa kanyang amo na binubudol na naman yung mga taga-Japan. Diyos ko, mga kababayan natin. Anyway, pakinggan natin, no? At kayo na rin po bahala, humusga sa kanyang mga sinasabi na talagang hindi naman dapat paniwalaan, mga kababayan. Na nag-collapse daw. So, nabalitaan ko. Pero hindi ako sigurado kung ano kung confirmed ba. Yung nag-collapse si VP? Anyway, ito, diba? Kung personal trip yan, mga kaklir, to join the rally for her father, pang-personal talaga to. So, nangangampanya na siya dito. Nag-start na siya mangampanya, mga kaklir, at the expense of the government. Wow! Di ba binanggit niya rin, mga kababayan, no? Personal trip po para umattend sa rally ng Bring Him Home si Vice President Sara sa Australia. So, paano mo masasabi na nangangampanya na siya expense of people's money or pera ng gobyerno, di ba inanunsyo po niya personal trip? Paano naging gasto ng gobyerno ang kanyang personal trip? Di ba nag-iisip, mga kababayan po natin, si Claire Castro? No? And kahit sabihin natin, pupunta doon si VP Sara, no? Iyon naman ay talagang kailangan niyang gawin. Dahil bilang isang lingkod bayan, no? Kahit siguro hindi niya man tatay itong si President Duterte dahil obligasyon niya at ang kanyang advokasya ay walang Pilipino na nakukulong, walang Pilipino na pinapabayaan. Nasa bansa man o nasa ibang bansa. Yung ginawa kasi ng Marcos administration, imbis na si President Duterte ay puproteksyonan, no, bilang isang Pilipino at kung talagang may reklamo, may mga kaso talagang dapat siyang papanagutan. At ang krimen nangyari po sa ating bansa, di dapat dito kasuhan, di ba? So dahil wala silang may kaso, dahil pera-perang labanan sa ICC, pinadala ngayon sa ICC. Ngayon, sisisihin nyo si VP Sara kung bakit niya ito ginagawa. Hindi lang dahil bilang isang ama, kundi bilang isang Pilipino at lingkod bayan, kailangan mapauwi ang kapwa Pilipino na ikinulong o ipinakulong na wala namang kasalanan sa ibang bansa. And ngayon sisihin nyo si VP Sara, sasabihin nyo na nangangampanya. Alam mo, Claire Castro, si VP Sara actually hindi na kailangan mangampanya. Dahil siya na po ang pinipili ng taong bayan. Kung pwede lang makagawa ng lehitimong paraan ng taong bayan para patalisikin niya si Marcos Jr. at paupuin si VP Sara, gusto nang gawin niya ng mga Pilipino. At iilan na lang kayo, no, yung nagsusuporta sa kanya, mga bayaran pa. Speaking of bayaran, mga kababayan natin, kumakalat ngayon, no, sa mga OFW sa Japan na yung mga pumunta daw doon sa meet and greet ni Marcos Jr., mga bayaran daw po yun ng mga OFW. Grabe naman, no? Akala ko po dito lang yung mga binabayaran para magpalakpak, mag-rally,
no, magsigaw na impeach Sara. Pati pala sa Japan, marami din palang mga bayarang OFW. At wala po sila pakialam kahit sino ang pupuntahan nila. Wala po silang pakialam, no, na si Marcos Jr. ay walang pakialam sa mga OFW. Alam mo yung sinasabi nating walang pakialam sa OFW, matagal na po yan eh. Mula nang umupo siya, natandaan niyo po na may ibinitay na isang OFW sa Middle East. Ang sabi niya pa, deserve. Yung mga kababayan natin ngayon na naiipit sa Middle East, diyan sa gera ng Israel at Iran. Anong sabi niya? Wala pang desisyon ng gobyerno para sa mandatory repatriation. Kung gusto nilang umuwi, sila po ang mag-repatriate ng kanilang sarili. So, diyan pa lang, talagang walang concern po itong si Marcos Jr. sa kababayan nating OFW. And now, ang kanyang tagapagsalita, para makagawa lang ng issue at paninira kay Vice President Sara, sinasabihan si VP Sara na pumunta doon ng ibang bansa, nag-iikot sa ibang bansa para mangangampanya. Alam mo, Claire Castro, hindi kailangan ni VP Sara na mangangampanya. Yung mga OFW na mismo, yung mga Pilipino na mismo ang mangangampanya para sa kanya. Yun po. Kasi hindi nyo matanggap na kahit saan pumunta si Marcos Jr., walang pumapansin. No? Walang tumatanggap na mga Pilipino. Kung mayroon man, yun ang nakikinabang sa kanyang administration. Pag nakikinabang sa pagnanakaw, kasinungalingan, no? At pang-aabuso na nangyayari po ngayon, mga kababayan. O sige, tuloy natin itong si Claire Castro. Parang Senator Bongo dating. At these guys. O, damay si Bongo. Of talking to the people, pero nangangampan na siya. Buong 6 na taon. Lagi sa labas kasama si Ipe. Diba? Tignan niyo. Nakatawa itong si Claire Castro, no? Lahat na lang napapansin. Siyempre, no? Kung gusto nila pumunta sa mga event, pumunta sa mga iba't ibang occasions, ano magagawa mo dyan, no? Diba? Bakit? Bawal na ba yun gagawin? Si Marcos ginagawa naman, kahit sinong politiko ginagawa naman At lahat po nagalaho ng mga politician, Claire Castro, kasama na pong pangampanya dyan. Huwag naman po kayong tanga, abogado kayo, mukhang nagiging tanga kayo. Siyempre, party na po yan. Yung pakikipag-usap sa tao, yung pagpapakita sa tao. Lahat yan. Part na po yan ng pagpapakilala. Part na po yan ng pangangampanya. Diba? So, kung inggit ka dyan, gawin nyo. Sabihin mo kay Bongbong Marcos, mag-ikot na mag-ikot siya. Subukan niya rin minsan pumunta sa isla, pumunta sa bundok, no? Para naman makita siya ng ating mga kababayan. Kasi si VP Sara, sabi ko nga, hindi niya iniisip na mga ngampanya pa. Basta't ang gusto niya lang ay mabisitahan yung mga kababayan natin na malayo, yung hindi nararating ng gobyerno, yung serbisyo ay hindi nakarating sa kanila. Si VP Sara mismo yung maghahatid ng serbisyo. And siguro, no, kay Bongo, ganun din ang ginagawa ni Bongo. Kung inggit si Claire Castro, dapat i-suggest niya dyan kay Bongbong Marcos. Yan din gawin ni Bongbong Marcos. Pumunta sa mga isla, pumunta sa mga bundok, no? At mangampanya na rin kasi malapit na yung 2028. Nako, baka mababaliktad yung mundo. No, kaya sipagan din ni Marcos Jr. Sama niya si Risa Ontiveros at si Tambaloslos. Facebook ni Senator Bato. Senator Bongo. Di ba June Kailan ba yung June 22? Sunday pa. Saan ginawa niya ng Thursday, Friday, Saturday? Ang Pangulo, umalis para sa turismo. Para sa turismo o nagakot ng pera at ginto papuntang Japan? Para sa mga Pilipino. Para sa investment. Investment. Pero walang investment. Para makapag-promote. Promote. Pero walang kumagat. Kasi mahirap paniwalaan ang isang taong takot magpa-hair follicle. Ng Pilipinas. Wow. So si VP Sara, ang pinopromote niya sa taong bayan, galit. Galit? Alam mo, taong bayan, hindi na kailangan i-promote yung galit. Galit na ang taong bayan. Hindi na kailangan i-promote yun. Galit na ang taong bayan. Ang gobyerno, galit sa Pangulo. At galit na taong bayan, galit na sa iyong amo. I-promote na ang tatay niya nakidnap. Yun. Hindi rin kailangang i-promote yan na nakidnap yung kanyang tatay. Dahil kitang-kita po ng mga mata ng bawat Pilipino kung paano po illegal na inaresto si President Duterte. Abogado man, kahit ordinaryong tao, alam kung paano po mali ang pagpa-aresto kay President Duterte. Diba? Trabaho ba yun?
Bakit? Sinabi niya ba magtatrabaho siya doon? Sinabi niya nga, personal trip, bobo ka ba? Personal trip po, hindi trabaho yung sinasabi niya. Hindi po trabaho. Yun yung tanong natin. Well, anyway, mga clear, ito. Ano yan, mga Claire? Okay? Okay. Saan ang kwento natin? Wait lang. Ispis pa more. Gawang kwento pa more. Ito. Ano Si yan? Sarah, si Remy Soriano. Si Sarah lang po ang Pilipinong tamad sa totoo lang. Wow, tamad si Bibi Sara. Tamad ba yung umiikot kung saan-saan, no? At siya lang yung nagpaganda ng Department of Education nung umupo siya. Ang daming pagbabago. Pero hindi po nila matanggap. Diba? Iniipit pa po yung budget yan. Yung tamad si Bongbong Marcos, 3 years walang nangyari. Sige nga, Claire Castro, pag malaki mo yung mga malalaking proyekto ni Bongbong Marcos, subway, train, kay President Duterte yan eh. May budget na nga yan, pero bumabagal pa yung paggalaw. Kasi pagla si Sarah Manira, fake news sa gobyerno ng Pilipinas. Oo nga eh. Yan, ito, BP Sara, inayawan at nareklamo sa Australia. Sino fake news? Ang inayawan sa Australia, yan po. No? Yung nireklamo sa Australia, yan po. Wow, ito ba yung inayawan? Ito ba yung nireklamo sa Australia? Baka ikaw yung nagre-reklamo. Kaya nga sabi natin, ini-encourage natin, ako, kung ayaw mo umati ng SONA, okay lang. Matutuloy ang SONA kahit wala ka. Kaya syempre, she has to be invited. Okay, pupunta ba si BP Sara sa SONA? Alam niya na naman yung kwento doon. Syempre, sasabihin niya na, napa-aresto na po si Teves, napakulong si President Duterte. Meron ng 20 pesos na bigas. Meron ng flood control. Ano pa? Lahat yun. Kami nga, alam na namin kung ano magiging content man eh. Kasi BP siya eh. At obligasyon niya malaman kung ano ang reports ng bayan. Para Alam na namin yan. Lalo na si BP Sara, alam na. sa bayan, di ba? Para hindi ka naliligaw. Diba, ligaw na ligaw si BP Sara, wala sa realidad nga, sabi ko eh. Wala sa realidad daw. Ligaw sa realidad, di niya nakikita yung proyekto ng Pangulo. Paano makita yung proyekto eh? Wala lang proyekto. Ay nako. Claire, ano ba talaga? Ikaw ba ay nasa matinong pag-iisip pa? Hindi nakikita yung ginagawa ng gobyerno. Puro yung ang taas ng bilihin, Ang taas naman talaga. mahal ang bigas, mahal Mahal naman talaga. Yung 20 mo, sino lang makakabili? Lahat ba yun? Hindi naman. ang gasolina. Ba't Mahal naman talaga. Di ba? gera ng Iran sa Israel? Sa atin yan isisisi dahil tumataas ang bilihin, mga kaklit. Sinisisi ba kayo ni BP Sara na tumaas yung pagkain, gasolina? Sinisisi ba ni BP Sara kung nagkagera sa Iran? Sinisisi ba kayo? Hindi pa nga nagkaroon ng gera, mahal naman talaga ang lahat mula nang umupo si Marcos Jr. Diba? Hindi kayo sinisisi. O di sinasabi lang kung ano po yung katotohanan. Mahal naman lahat. Wala naman talaga siyang ginagawa. Ano pa yung panoorin natin sa SONA? Ano pa pakinggan? Puta, kasi rungalingan na naman yan. Abangan natin. Diba? Sa atin, malamang sisiyan ang mahal ng gas. Mahal naman talaga. Wala pa ang gira sa Iran. Mahal naman talaga. Lalo nagmahal ngayon. Dahil wala po tayong reserba ng gasolina at kurudo. Hoy, Claire Castro. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? No? Mas inuna nila yung pagpapa-impeach kay BP Sara. Pagpapa-aresto kay President Duterte. Paghahanap kay Teves. No? At kay Harry Roque. Kay Bantag. No? Diba? Ito yan ang sabihan, ang mahal ng bilihin. Inflation mataas. Pero ito yung medyo Mataas naman talaga. Ano pa? malungkot, mga kaklit. Kasi yung inflation rate natin pababa. Wow, pababa. Pero ang sabi po, mga kababayan po natin, ng World Bank, bagsak po yung ekonomiya ng Pilipinas. At kung gusto nyo po mapanood, nasa vlog na rin po natin yan, mga kababayan. At pwede nyo hanapin po sa Billionario News Channel. Sila po yung nag-report niya na talagang bagsak yung ekonomiya ng Pilipinas hanggang 2027. At kung gusto makabawi ng gobyerno, kailangan magsipag pa sila na maghikayat ng mga investors. Tinuruan pa sila. Buti nga, tinuruan pa ng World Bank. Diba? So, actually, itong sinasabi ni Claire Castro, maganda na ekonomiya,
kaunti na lang po yung naghihirap, no? Mura na yung bilihin. Yan po lahat ay isang kabaliktaran, no, sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. So, syempre mga kababayan po natin, no, ano pa ba yung aasahan natin dito kay Claire Castro? Siya naman talaga is hindi lang po sinasahuran para magiging atakdog dyan sa palasyo, kundi nagbablog din po siya para magpakalat ng propaganda against po sa mga Duterte at sa mga allies ng mga Duterte. So, naintindihan na po natin. And si Claire Castro is parte na ngayon ng isang propaganda na magpapakalat ng kasinungalingan against kay Vice President Sara. Again, hindi po inayawan si VP Sara at hindi rin po siya nireklamo sa Australia. Ito po ay gawa-gawa lamang isyo ng isang Claire Castro para may mapag-usapan lang para po kay Vice President Sara at sinasabing nangangampanya po si VP Sara sa Australia. Hindi po na pupunta rin si VP Sara para makiisa. At siya po actually ay hindi niya ipinilit ang kanyang sarili na pumunta sa Australia. Si VP Sara po ay inimbita ng iba't ibang OFW communities, no, na sumama si VP Sara sa kanilang organized rally para po kay President Duterte. Yung rally po sa Australia is organized by Hakbang ng Maisog Australia. At sa kanila po yan sariling gastos. Wala pong ginastos ni Singkong Duling. Si Vice President Sara, lalong walang ginastos na pera ng gobyerno dyan. At yung trip ni VP Sara ay personal trip niya po. So, wala po tayong dapat magiging issue dyan, Claire Castro. At kung sinasabi mo nangangampanya na si VP Sara, actually hindi kailangan mangangampanya ni VP Sara sa mga OFW. Dahil ang mga OFW po ang mangangampanya para kay Vice President Sara. At lalong linawin lang po natin para sa ating tagapanood, hindi po sinisisi ni Vice President Sara ang gobyerno, no, sa giyera, kundi ang gusto ni VP Sara, no, ay sana po gampanan ng gobyerno ang kanyang obligasyon sa mga OFW sa gitna po ng mga ganitong klaseng kalamidad. At ang sinasabi ni VP Sara na tumataas yung bilihin, iyan naman talaga yung realidad. May giyera o wala, dahil ang administrasyon ni Marcos Jr. ay mukhang wala po silang alternatibong plan, 20 pesos na bigas, pero hindi naman para sa lahat. Yun lang po yung kanilang pambasag sa patuloy na pagtaas ng bilihin at sa pagtaas ng inflation. Kung bumababa man ang inflation na sinasabi ni Claire Castro, hindi rin po yan ramdam ng Pilipino. And again, World Bank na mismo nagsasabi na bagsak yung ekonomiya ng Pilipinas hanggang 2027. So, nasa kay Marcos, nasa kanyang mga economic team, no, nasa kanyang cabinet secretaries kung paano nila mabago ito, mas mapalakas ang ekonomiya ng ating bansa, yung mga totohanan, hindi yung propaganda para lang mapaniwala ang taong bayan na magaling si Marcos Jr. Hindi po siya magaling. Mahina po siya, mga kababayan natin. And now, no, nasa Japan po siya. Tingnan natin kung ano po yung investors na mahakot niya. And wag nila gawa ng issue na si VP Sara ang magiging dahilan, no, ng pag-withdraw ng mga investors kung sakaling hindi matutuloy ang impeachment trial. Ang mga investors walang pakialam sa impeachment trial. Ang gusto ng investors ay safe po sila sa kanilang pag-i-invest sa Pilipinas. Ngunit wala pong magandang programa ang gobyerno ni Marcos Jr. para po sa peace and security ng ating bansa. So, yan na po muna mga kababayan po natin. Marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong isusupalpal, isasampal dito sa pagmumukha ng isang Claire Castro na obvious naman na nagpapakalat ng kasinungalingan para lang masira po itong si Vice President Sara. Kumaga, parte na po sila ng isang propaganda, no? Kung si VP Sara sinasabi nilang nangangampanya, sila ngayon actually yung nangangampanya at todo propaganda para mapaniwala nila yung mga Pilipino. Pero huli na ang lahat. 3 years po silang natulog and ngayon magdo-double time po sila. For what? Para mabudol na naman ang mga Pilipino pagdating ng 2028. Huwag po ninyong lokohin ang mga Pilipino dahil mas matalino na ngayon ang mga Pilipino kaysa sa inyo. Tama po ba? Ayan, no? Sabi nga nila, tama eh. Okay, ano po muna mga kababayan natin. Maraming salamat at God bless mga kababayan.